dismayado po sa trabaho ni Secretary Lacson kasi ibig po natutukan yung rehabilitation efforts ng pamahalaan po natin, ang inatutukan niya po ngayon ay yung pagdadamay po sa mga kapwa-membro na ng gabinete sa Forbes Scan. Ang tanong ko po kayo po ba satisfied so far sa trabaho ni Secretary Lacson at saka gusto rin po namin maraman yung damdamin ninyo yun doon sa quote-unquote extracurricular activities ni Secretary Lacson, particular doon sa Napoles list. And napaka-interesting ng question mo eh. Nag-usap kami, I think twice on this particular issue. So isang text exchange namin, sabi ko, Ping, bakit ba puro itong Napoles list ang nadidikit sa pangalan mo? Sagot niya sa akin, inimbita siya in one particular kapihan para pag-usapan niyo yung Yolanda, yun ang invitation. Pagdating naman doon at kaharap po yung mga ka-industriya nyo, wala naman nagtanong tungkol sa Yolanda, puro sa Napoles. So, tanong dito, siya ba nagko-concentrate sa Napoles o media nagko-concentrate sa Napoles? But having said that, alam na rin po natin na yung mga nagreklamo na iba, no, ay tila ino-organize ng mga taong may ganang pamumulitika sa panahon ng dapat paspasan na rehabilitation efforts dito sa Yolanda. Lalo na sa susunod na buwan ay umpisa na ng typhoon season natin. Di ba? Okay. Satisfied ba ako sa trabaho niya? So far, yes. No? And yung Yolanda meeting namin last week, I think this was Friday, no? Talagang, alam naman niyo ako, parati ko tinutulak lahat na ginagawa mo maganda, pero mas maganda, marami pa tayo magawa sa mas mabilis sa panahon. Yung parati ko sinasabi, pag tayo nakontento na, parang tutuma lahat na efforts. Gusto natin lalong papaspasin. So tulak tayo ng tulak. Sa lahat na nakikita natin, pwedeng improve yung efficiencies. Okay. Follow up po. Sinabi ninyo, nakausap nyo na po ba o may balak ba kayong kausapin si Secretary Lacson o iba pang mga miyembro ng gabinete na dinadawit dito sa listahan na pwede ba mag-concentrate tayo dun sa mas importante, yung kanya-kanya yung mga trabaho? Well, to a large degree, no? Hindi ko kailangan sabihin sila dahil itong mga tao ito may mga responsibilidad. Alam nila yung kanya-kanyang mission dito sa ating administrasyon. At pag kumisa, no? Napapag-usapan to, pero ginagaranti ko sa inyo, hindi ito ang primary topic ng aming mga pagpupulong, either on a cluster basis or even on the cabinet basis. It's still yung mga kailangan natin gawin at kailangan natin maasahan yung mga ipinangako natin sa sambayanan mangyari at maging katotohanan. Ay, isa na lang po, sir. Gusto po namin malaman mula sa inyo, siguro maikli lang, no? Yung, ano po yung napag-usapan nyo, ano po naging resulta nung naging meeting nyo last Friday tungkol dun sa rehabilitation efforts kasama yung Secretary Lacson and iba pang mga attached agencies? Well, for instance, yung isa naalala ko immediately, may problema tayo sa pag-acquire ng lupa. No, ang kakailanganin natin ay 1,400 hectares na siguradong malayo sa mga panganib na lugar. This is to house about 200,000 families. No? It's about 150 housing units per hectare. Okay. Ngayon, pag na-identify mo yung kung saan lugar na medyo suitable, na malayo, kunyari sa storm surge, no, na effects, hindi subject to landslide. Susunod naman dyan, imbestigahin mo yung lupa mismo. Na yung subject ba siya for liquefaction? How suitable is it actually to put up all of these resettlement sites so that the communities are better protected, calm, and more resistant to the effects of climate change. Isa sa mga pinag-usapan. Yung status ng mga rehabilitation ng infrastructure, for instance, sa DPWH. No? Isa rin sa diskusyon yung Tacloban Airport suitability to be still, yung what do we do with Tacloban Airport, siguro, simpler to put it that way. Pag nakita niyo yung study no 2008, storm surge, half of Yolanda's strength will cover half of the peninsula where the airport is currently at. Yung half that will be subjected to flooding is the half where the airport is situated. So tanong, meron bang intervention na magagawa to ensure na ma-minimize kundi ma-eliminate yung potential ng flooding ng Tacloban in the short term? In the long term, is Tacloban still the venue for the airport that will serve Region 8? Or should it be moved elsewhere? So, yung ba may gagawin din tayo sa Ormoc Airport to provide an alternative? Medyo ito sa something like a 6-hour meeting. Pwede, ano pa gusto mo malaman tungkol sa meeting? Yun lang po yung importante niyo na po. Pero maraming salamat po. Thank you. Okay, thank you, Alvin. Rodi Andal, Filipino Star ngayon. Magandang umaga, sir.
Ano po yung masasabi nyo tungkol doon sa naglalabasan na naguguluhan na raw po yung taong bayan at nalilito? Ano po yung pwedeng gawin ng government para hindi maligaw yung taong bayan sa katotohanan tungkol sa PIDAP-SCAM? Yung magagawa, parang gagawin pa lang. No? Actually, ano yung ginagawa ng gobyerno para hindi maligaw? Dapat yata ang tanong. Noong umpisa pa lang, paalala ko sa inyo, 2013, no? March, nung unang lumutang itong kaso ni Ben Hurluy. At nung umpisa pa lang, presente sa atin ni Secretary Laila, sinabi na natin, bago tayo mag-aakusan ng sino man, manigurado tayong may ebidensya tayong tangan at supisente ebidensya para magkaroon ng yung may sala ay talaga makulong. Okay. Sinabi ko, paulit-ulit na rin, na baka naman naging sanaplakan ng tunog ko, yung si Napoles mismo, si Ginang Napoles, no? Una ayaw ko usapin si Secretary Laila de Lima. Pagkatapos ngayon, gusto ko usapin si Secretary Laila de Lima. Nagpadala ng listahan. Sa akin din yung nakuha yan. Yung unang listahan, 14 ang senador na binanggit, 10 incumbent. Yung panibagong listahan, -3. Yung sinabi ng abogado na basa ko sa pahayagan na yung tinatapos sila affidavit, magdadagdag at hindi ko alam kung magbabawas rin. Okay. So ang tulo nito, inaasahan ba natin sa present stage, no? Na lahat ng mga galing sa kanya, totoo. So, mula't-mula, sinabi natin, manigurado tayo na maski, palagi ko nasa mga tape nyo, ng mga ibang pag-uusap natin. Ano ba sinabi ko? Kung magsasabi siya ng totoo, makakatulong. Kung hindi siya magsasabi ng totoo, matutulungan rin tayo dahil kailangan mo suportahan yung pagsisinungaling na katotohanan. So, mangyari, kausapin natin to, may mapupulot tayo sa kanya, either willingly or unwillingly from her. Now, sigurado tayo na at kayo, narinig na rin nyo siguro, strategy ng ibang akusado, ano yung phrase, bring the whole house down. Pare-pareho na lang tayo may kasalanan, etc. Guluhin ang usapan. Yung huling beses na tinanong sa akin to, binanggit ko sa inyo, na conscious tayo na yung lahat nito yung tinutukoy, pabagong-bagong listahan, baka naman at saka yung leads, no? Ang hinahabol sa atin, di ba, bawat isang lead, sundan. Pag sinundan natin yan, na-times up na ako sa akin 2 years and 1 month na natitira, hindi tayo papayag doon. Ngayon, kayo na ang testigo. Meron nang tinapos, di ba, pinigay na sa ombudsman, at sa ombudsman patapos yata, magpa-file na sila. At yun ay inaabangan natin. Na yung pinakamatibay ang kaso, or yung mga may ebidensya matibay, talagang maisampa kaagad yung mga kaso kaukulan. Pero dahil ito government funds, siyempre dadalhin sa ombudsman, at ako naman may kumpiyansa sa ombudsman na talagang ginagawa yung trabaho, proper and in a timely manner. Follow-up lang, Mr. President. May nakikita ba kayong masama kung sa si Mrs. Napoles at bigyan siya ng immunity? Hintayin na muna natin kung yung lahat ng kinukwento niya, i-vet muna. Di ba? Manigurado tayo. Ano ba sinasabi nito? Tapos may criteria, least guilty. Sa ngayon, parang siya nasa sentro. Paano yung least? Yung bago yata niya, hindi na least guilty. Not the most guilty. Dahil nasa sentro siya koneksyon ng lahat, para mahirap naman yata sabihin at this point, nababatid ko, para natin sasabihin siya yung not the most guilty kung nasa sentro siya. Thank you, Mr. President. Huling magtatanong, Neil Maribuho, UNTV. Sir, magandang umaga po. Ano po yung reaction nyo dun sa pagre-reject ng China sa protesta ng Pilipinas kaugnay sa pagtatayo ng airstrip sa Mabini Reef? Basahin ko muna sa inyo. No? Meron kasi in 2002, no? Sinubukan ng ASEAN in dialogue with China to come up with the code of conduct to govern yung behavior in the so-called South China Sea, manage the disputes. Hindi nagkasundo-sundo doon sa code of conduct. Ang naging resulta, Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea. And so ito yung tinatawag na DOC. Sa DOC, yung sa declaration, and this is the fifth, no? The parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes and affect peace and stability, including, among others, refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features, and to handle their differences in a constructive manner. Okay? So, meron ditong provision, para pinag-uusapan nga na hindi kayo nag-i-introduce ng mga bagong facilities. No, walang changes until natapos na nga yung territorial disputes.
So sa akin pananaw, pag yung ginawa sa Mischief Reef noong araw, yung ginagawa ngayon, no, lahat ito ay parang seemingly violation nung pinagkasundoan na Declaration of Conduct. Problema lang ng declaration, hindi binding. Yung hindi enforceable. Parang operational, para maging operational at saka enforceable, kailangan natin yung Code of Conduct. Kaya in 2012 sa Cambodia, inulit natin na kailangan natin paspasin yung paggawa nitong Code of Conduct para matigil nga itong alitan at saka yung potensyal na magkaroon ng paghahasik na kaguluhan. Sa darating po na World Economic Forum, magiging laman din po ba na pag-uusap nyo with Vietnam Prime Minister yung issue sa disputed Hindi pa territory? finalize lahat ng details. Nag-usap rin kami nun sa informally, no? Informally, doon sa ASEAN, sa Naypyidaw, sa Myanmar. At parati naman tayo, hindi ba pare-pareho tayo na sa sitwasyon nito, pinipilit natin yung isulong yung tinatawag na ASEAN Centrality, inaabisuhan natin yung ating mga brother nations no, sa ASEAN, ito nangyayari, at nagtatanong tayo, ano ba gagawin natin collectively? Dahil kailangan united yung ASEAN. At kailangan sang-ayon lahat ng grupo. Thank you po. Okay, thank you Mr. President. At maraming salamat mga kasama sa media at magandang umaga po.